Employee Database Handler by Jose Sargi Andicoy and John Patrick Sarvito. Program Overview. Objectives: demonstrate the OOP concept and CRUD operation using SQLite. Problem address: efficient record management for students and employees. Program structure: classes, main, person, student, employee, database handler, constructors, initialize objects, methods, CRUD operation, and other functionalities. Database handling, SQLite. CRUD operation: create, insert person, read, select all, update, update person, delete person. Object creation and method invocation: creating instance, students, employee. Invoking methods: DB handler, insert persons. Summary: encapsulation, private fields and public methods. Inheritance: student and employee inherit from person. Polymorphism, method overriding and display info. Abstraction, abstract class person and interface person info. So sir, dito naman po tayo sir sa aming program. So sa aming program po sir, makikita niyo po sir ay yung kaya po naging database employee database handler ang aming program or yung aming title kasi nag-handle po ito ng mga database. So mostly common po ang aming program ay about sa database po siya. And kumbaga Java po talaga. Pero unang-una po nito ay ang unang-una ko pong i-explain dito ay yung database handler. So dito po sa database handler, dito po may mga connection, ganito ganan para magkaroon ng connection. So pag magkakaroon po kayo ng connection, kailangan nyo po ng tatlo. So dito po sa tatlo na po ito, sa tatlo po na ito po ang kailangan nyo. Ito po tatlo, JDBG sample at saka si LS4JMP app. So dito po maano po yung program nyo para magkaroon ng connection sa database. And ang ginamit po naming database ay SQLite. So sa SQLite po kasi, kaya po namin nagamit yung SQLite kasi para po mas mas iwas hassle po yung aming database. Kasi commonly po mga ginagamit po nga na may SQL, ganun. Kasi may SQL po ay hassle. So, instead po nag-malfunction or ganito, kailangan pa po ng password. So, anong nangyari? Hindi na po makakagamit ng may SQL or nawawala yung database ng ganun-ganun lang. And then, dito po sa database, marami pong dito po yung mga function ng mga isa-isa. Nandito rin nakapaloob yung CRUD method. And susunod ko pong explain ay meron po tayong person. So sa person po, ito po yung tinatawag na parent class. So sa parent class po ay dito nakaano yung person, yung first name, last name. So ito po nakalagay, nakita niyo pong implement person info, naka-instant po siya dito sa person info. So bali 5 classes lang po talaga kami, pero nag-16 classes gawa nga po nang nagkaroon ng person info for instance ng person Java. Bali abstraction po yun. So sunod naman pong natin ay child class nya ng person, yung employee. So sa employee po nakapaloob dito yung employee, kinukuha nyo po yung employee. And nag-method overloading po tayo dito. So ito pong department, nag-overload po siya dito. Gumamit po siya ng this and ganun. Kapag nagkaroon ng method overload.
So, sunod din naman po itong student Java. And sa student Java naman po, ganun din po kung ano may sa employee. Nagkaroon ng inheritance and nagkaroon ng method overloading. Na-override din po yung mga get first name. Mga abstraction po ito galing dito sa person. So, first name at saka last name. And sumunod naman po natin ay yung main Java. So, sa main Java po sir, dito makikita yung mga CRUD method. So, ang ibig sabihin po ng CRUD method ay create, read, delete, create, read, update, and delete. Dito po sa CRUD method, unang-una po dito na ay yung create. May mga comment din po ako dito para hindi po ako malito. So, dito po yung creating instance. Unang-una po ng creating instance ay yung student employee. And yun nga po, nag-create po kayo ng bagong mga bagong para mapunta sa database. At Sir G, Patrick, SNDO. So, kung ilalagay ko po itong babalitan ko po sa Sir G ng Jose. Ayun po yung makikreate. Jose Patrick. So, ito po mangyayari. Yan. Nakreate po si Jose Patrick. Pang-apat. And, babalitan ko lang po siya ulit ng Sir G. Magkakreate po na magkakreate yan. Ayon sa number. So, susunod naman po sa ay read. Sa read po, i-display all record. Ito po yun, yung display all record. Lahat po ng kung ano nilalaman ng database, ipapakita niya. And sunod naman po ay mag-i-insert po kayo ng into database. And ito po na student employee, ito po yung nakapalab dun sa create. Pag wala po ito, tatawagan niya po itong student na nilalaman nun. Kung ano laman na itong student ay nag-create niya sa database. And employee, ganun din po ang mangyayari. And susunod naman po ay update record. Ito naman pong update record. Ang ginagawa naman po na ito ay nag-update po siya ng record. Kung kunyari gusto nyo pong palitan yung number 1, papalitan po natin siya ng Lawrence. Lawrence po. And galing po siyang BS Education. Ito po ay mag-update po siya ng person or ng employee na gusto niyang i-update. At ito po mangyayari pag nag-update. Ayan. Ito niya po si Laurent ay napunta sa number 1. Kaya po nakita niya po ay marami ang number 1 kasi po update lang po yan ng update. Pero nadi-delete naman po yan. So dito po tayo papasok sa delete person. Kung gusto niyo pong i-delete ang isang bagay ay number 1. Yan. Nakikita niyo po yan na na-delete na po yung number 1. Nawala na po yung si Ron. Si Lawrence po na po ang pumasok. So kung gusto niyo po siyang delete ng ID number, nalagyan natin 6. I-delete po ulit yan ng 6. Nawala na po yung number 6. Ibang 6 na po lumabas. So, ang nangyari po dyan kasi nag-i-stack po siya. Kung ano yung pinaka-latest, ayun yung nadi-delete. Kung ano yung nandun sa pinaka-taas, ayun yung hindi po nadi-delete. So, pag nawala na po yung nasa ibaba, yung nasa taas yung nadi-delete. Ganun lang po ang nangyayari sa delete. And sa select all po, ganun din po siya. Ano po siya yung read. Para ma-read kung ano nasa labas na itong mga to. And gumamit po kami ng 4 pillars ay yung abstraction, encapsulation, and inheritance, and polymorphism. Yun lamang po. Maraming salamat.